ano yan eh, medyo... Yung mga resibo mo? Yung mga resibo ko po, doon kasi sa may-ari pinapasa yung pera eh. Tapos sila yung nagbabayad sa... Wala yun. I-accept mo na ang totoo. Ang sinabi lang niya, involved daw sa hindi daw nababayaran, yun lang. Pero wala silang pinakita. Parang talon kasa daw po. So yun ang kung may nag-aalok sa'yo ng talon kasa, nowadays sa era ng internet, kukuha ka ba? Panoorin natin yung content na to ni Congressman Busita tungkol sa talon kasa. Yung isa sa rason bakit huwag kang bibili ng talon kasa. Itong content na to ni Colonel Busita, ni Congressman Busita, ay may kinalaman sa talon kasa. So, panoorin natin na maigi kung bakit nasabi ko na talon kasa at bakit huwag ka dapat bumili nito. Wala na po. Wala dito. Dito. Colonel Gutierrez. Yes po. Para makapag-usap po sa tao. Colonel Gutierrez po. Sinong mga tao dito? Dito wala kami inabutan. Usap po si... Walang tao? Nasa pag-usap may mga tao. Pero parating naman dito. Within 1 hour daw darating siya. Sinong tinawagan mo, brother? Ito tumawag sa akin si... Sambahon. Jerry Sambahon. Okay, sino pa? Nasaan yung folder mo? May-ari ng BIOS. Opo. Ito sila kasi medyo binigyan kami ng kunting detalye. Opo. Ano ba yung sa financing daw yung sasakyan? Opo. Tapos na-turn over naman daw sa financing. Opo, na-turn over. Sabi ko sa mga polis, bakit meron ba kayong resibo papatunay na ito meron naman daw. Sabi ko tayo naman ito. Hindi, ito. Ako si sir para Ito. pailiwanagan tayo dito. Point by point tayo. Na para daw siya sa EDSA. Balintawak. Opo, balintawak po. Tapos dinala dito. Nung inisyuhan siya na impounding receipt, ang sabi sa kanya, hot car. Pagdating dito, saan kayo nakapesto nung isyuhan ka ng impounding receipt? Dito po. Tapos yung naghanap ako sa sasakyan ng Dito lang. lisensya. Nung makita niya, brother, na sa impounding receipt, driving without license, pinipresent niya yung lisensya. Hindi pa siya natikitan. Wala pa po dito. At hindi raw valid dahil at the time of apprehension, wala siyang na-present. Alam mo, partner, sa ngala ng public service, hindi ganon. Kasi hindi ka pa natikitan eh. Ang pinag-uusapan lang naman doon eh, may lisensya ka ba o wala? Ayaw siyang i-acknowledge na may lisensya. Kaya ang ginawa ko, para mayroon naman siyang proof, sabi ko, mag-selfie ka dyan. Nasaan yung folder? Mag-selfie ka na nandiyan ka sa area, hawak mo yung lisensya mo. Yan, next slide. Makakasita kami, lisensya ka talaga. Hindi ko lang po kasi, hindi ko lang po nakita. Kasi po, opo, nasasakyan. Pero sa ngalan ng public service, justified yun. Kasi nung dumating dito, naipakita niya. Ayun o. Doon ba nakaparada? Opo, doon. Dito na to, dito na. Dito po yung sa may kubo. Sabi ko, mag-selfie ka dyan, proving na may lisensya ka. Ito, no? Ayun po yung kubo. Doon po nakapark kasi yung sasakyan. Ngayon, Dito mo na naipakita. Opo. pero that time, hindi pa siya natikitan. Wala pa rin. Pero brother, hindi yun ang issue doon. Ang issue doon, totoong may lisensya siya. At nung pinapakita niya, hindi pa natitikitan. Okay. Ngayon, nung nalamang tumawag siya sa office, hinanapan siya ng early warning device. O sige, may butas. No early warning device. So, Ano time ba nakahinto ka? Naka-stop yung vehicle mo? Hindi po. Pinahinto po nila ako. Ay, in-stop ka nila. May, Parang stationary meron, violation na lang. Kung meron. naipakita mo na, tinuloy pa rin yung ticket sa'yo. opo, Kasi sabi mo, hindi mo ko na lang po ipapakita. pinipirmahan yung sa may impounding receipt. Sabi nila, ang pinag-usapan pa lang nila, impounding receipt eh. lang. Nung mabasa niya, driving without license, Tinago. nag-exert siya ng effort, nakuha mo sa kotse. opo, yung lisensya ko Sir, po. may lisensya po. Ano sa armrest. Displace mo lang.
Kasi nung pinara po nila ako, nataranta po talaga ako kasi akala ko po Ano talaga. yung tanong mo? Ano yung initial violation? Tinanong ko po siya kung anong violation. Dapat bago ka parahin, may initial violation talaga. Ang sagot po niya sa akin, hit daw po yung Okay, tamo. Ano lang sa Ngayon, brother, kaya ang style ko, nagre-request lagi ako sa IAS ng ganito. Para outrightly, nakikita mo yung problema. May irregularity ba? Oo. Asan sa akin na ngayon? Dito ba? Wala po, wala na po eh. Dito yun. Kasi may nabanggit sa akin, ang Pinaano sabi na sa po. akin, Ay, pinaperma siya. Pinapirma po. turnover daw yata Opo. sa Sa financing. Pinaperma siya, oh. May mahaba pala transaction. Na voluntary ano surrender na po ako pinauwi. with special. 4:30 na ako nakauwi. Tiyan mo, hindi notarized. Voluntary surrender with special power of attorney to sell. Di ba? No? Sila na ang magpapanotarize. Bakit nila pinaperma? Sabi kasi nila ano eh, pag daw kakasuhan yung pangalan na yun, damay daw ako kasi ako may dala ng sasakyan. Yan ano daw ang hit ng sasakyan, ng problema? Ang sinabi lang niya ano, involved daw sa ano, hindi daw nababayaran, yun lang. Pero wala silang pinakita. Parang talon kasa daw po. Ina-assess dito ni Colonel Busita o ni Congressman Busita yung proseso, ika nga, ng involvement ng pulis. Hindi yung bangko dun sa may-ari. Kasi may sariling ano yun eh, may kanya-kanya kontrata yan eh. So yun ang ina-assert niya. So dito ko nakita yung yung galing din ni Congressman Busita tungkol sa pag-handle ng ganitong kaso. Actually, yung issue yung inaano niya eh, yung proseso. Maayos ba o hindi? Hindi yung technicalities and legalities dahil una, labas sila, sabi nga ng pulis, labas sila dyan sa pagdating sa talon kasa. Eh malamang itong complainant, napatiming siya dun sa talon kasa na sasakyan. Pag titingnan mo, hindi nila trabaho yon. Yung maningil o manghuli na hindi nakakabayad. Hindi nila ma-establish na voluntarily sino-surrender niya kasi na-apprehend siya eh. How can you say na nag-volunteer siyang i-surrender? Tinanong ko po yan dun sa nagpapapirma sa akin kasi we have no rights to ano. Redeem. Sabi pirmahan ko daw. Sabi ko, sir, baka hindi ko na mabawi yung May sasakyan. takutan eh. Sabi niya, may lalabas po kasi akong sasakyan ngayon. Sabi niya, baka maka-apekto daw po. Dala ito. Pumunta po yung financing. Pumunta po dito. Sa financing. Oo. Ang bilis, no? Coordinated, ha? Ang ginagawa ko, partner, para, by the way, Gutierrez yung partner ko, ha? Si Congressman Gutierrez. Bicol. Kesa magkwento pa ako sa IAS, tagpo na para may personal knowledge agad kayo. O after our discussion, hands off na ako, ang bola nasa IAS na. With regard to complaint on his behalf, ito naman ay, correct me if I'm wrong, administrative to eh. Iba sa criminal eh. Ang trabaho lang ng IAS may establish kung totoong may irregularity. Umatras siya o hindi, tuloy ito. Kayo lalabas na nominal Pero mas complainant. maganda sana sir kung mag-execute siya na kasi involved siya. Yes. Aanuhin natin siya ng... Kung naalala mo sir, yung inaksyon na namin na later mo dati sa Valenzuela rin, yung checkpoint. Ay, ano lang nangyari doon? Suspend na lang yan. Binigay namin. Certificate ba yan? Tumlos. Sargento Tumlos. Sargento Tumlos. Bro, may utang pala ako dito kay partner eh. sa Rias yun, binabasa Lord and Police District. Ano namin yun? Kayo nagtrabaho nun? Kasi basyan lang namin doon. Later mo lang Ang ganda ko namin. Nag-pack-finding kami. Bumaba ako. Tapos na-establish nyo? Oo. Buha kami ng mga order na nag-checkpoint doon. Yung lahat. So, na-establish nyo? Ang kwento doon, yung para di ba yung lisensya natin hanggang April ng expiration? Oo, di ba? So that time na ano siya, yung card niya expired na. Pero may extension. May extension tayo hanggang, oo, di ba? So, may wrongful apprehension, ano? Ito kailangan ng police natin ito. Yung wake up call sa kanila. Kasi, brother, ang gusto lang naman natin, una-una, retired police ako. Ba't naman ako mga away ng police? Ang ano ko dito, ang dami nang namatay na pulis dahil sa serbisyo.
Pero dahil sa maling trabaho, ang tingin ng publiko, palasubas ang mga pulis. Sayang eh. Ay, alam mo, usapan totoo. Pag lumakad ka sa kalsada, iba ang tingin sa'yo ng tao. Kasi pulis ka. Unfair sa'yo yun. So, while nasa service tayo, ma-address no, yung mga gumagawa ng mali, masasakal natin. Pag-retire natin, medyo petik-petik na lang. Pero doon kayo nuli, no? Opo. Sa Hindi Balintawak. tayo maghintay, Pero hindi may po lakad pa ako. tinikitan. Oo nga, QC. Hindi natin antayin yung polis. Hindi na. Pwede. Ito na lang sa office nyo. Huwag na tayo maghintay dito. Opo, sige. Mag- Pakisabi na lang ano, kung gusto nila, sumunod na lang doon sa opisina. Sa IS na mo, sa Northern, sa main admin. Brother, kunin mo ng video na wala dito yung kotse. Paikot. May makakuha niyan. Sa Police Park. Oo, oo. Brother, ituro mo kung saan nakaparada yung sasakyan mo dati. Dyan po. Saan nakaparada? Dito po. Yan. Tapos, dito pa ako nag-picture eh. Huwag kang lang, yung ano. Dito pa ako nag-picture banda. Nakaganit sa. Diyan ka nag-selfie. Apo, doon po sa harap. Oh, pumesto ka dyan, tinuturo mo. Dito po ako nag-selfie sir, pag ganun. Unang Dito, parada yung, yung sasakyan, dito sir. po yung sasakyan. Dito, Apo, ganyan ka sir, ganyan ka. dito. Dito yung sasakyan. Yung before and after. Lagyan natin ng caption yung picture. Merienda muna tayo, nakalam na sigmura ko. Sigurado itong mga ito, kanina pa rin ito eh. Oh, sorry. Ipagpalagay may problema. Pero yung... Pero nasa kanyang possession sir yung sasakyan. Oo, yung kunin mo, agawin mo, Yun. turnover mo, yung legality. Dapat korte ang magsasabi. Ito po yung mga sinasabi. Tama ba? Yung conversation. Hindi, sabihin na natin, meron pa bang iba na sabihin natin papel lang na pinanghawakan? Kasi ano yan eh, medyo... Yung mga resibo mo, Yung mga resibo ko po, doon kasi sa may-ari pinapasa yung pera eh. Tapos sila yung nagbabayad sa... wala yon. Toyota. I-accept mo na ang totoo. May lokohan sa parte na yon. Meron. No. Opo. Doon lang tayo sa yung... Doon lang tayo sa offense committed Apo. by police. So pansanin niyo yung reaction ni Congressman Busita dito nung nalaman niya no, na ito'y talon kaso. Siyempre separate yung issue ng sa bangko, sa financing doon sa merong possession ng nung sasakyan which is yung complainant nga no. So ang inaano nito ni Colonel Busita yung proseso. Pero sa tagal ko na sa crediting collection, may nangyari talagang ganyan. Most probably yung sasakyan na to may kaso talaga dahil sabi nga yung itong complainant ipinapadala niya dun sa owner. So talon kasa kasi no. Malamang sa malamang hindi binabayad to nung original owner dun sa bangko. Kaya malamang syempre yan ay may kontrata. So kinatak ng bangko, of course. And tingin ko nagpalo naman sa proseso yung yung bangko. Ang ano lang dito ni Colonel Busita, kaya kasama niya yung IAS kung ano yung involvement ng police. Kasi nga ang police technically hindi yan nakikialam sa utang yung civil na aspeto kasi nga ang kanilang hinahawakan more on criminal cases. So civil cases kasi yan. So tingin ko diyan nagpa-assist yung bangko doon sa mga police, and then itong tingin ko lang ito lang naman yung aking analysis dito. Yung mismo may-ari yung nakapangalan sa ORCR, ang mismong nagpatimbog doon sa kotse niya kasi nga kakasuhan siya ng bangko so wala kang magagawa. Kaya nga yung talon kasa, wala kang magagawa dyan kundi pag na-timingan ka talaga ipo-pull out ng ng bangko, wala ka talaga magagawa kasi nga hindi nakapangalan sa'yo. Yun yung risk doon. So yan, learning lesson sa atin yan na huwag tayong bibili ng talon kasa or pasalo. Kasi sabi nga, may binabayad dyan dun sa tao, hindi siya yung nagbabayad. So most probably niya, hindi ibinabayad dyan, kaya nagkaroon ng kaso. Kaya natimber yan sa police, HPG, na merong malamang sa malamang, may case number na yan. Kaya, well, inasisil ng police. Yun lang yung the other side nun. Pero, learning lesson, huwag ka talagang kukuha ng talong kasa. Luging-lugi ka dyan. Akala mo lang na
makamura ka, pero in short, lugi ka, sayang yung pera. Victim na ba? Hindi pa, victim na ba? So, yun nga na, bilang matagal na sa credit and collection, ilang beses na nakapag-handle ng talong kasa. Actually, pag natitrace namin yung motor, yung sasakyan, talagang walang magagawa kung sino yung may possession nito dahil yung nauna na process na yan, nagkaroon na ng hearing yan sa korte, naglabas na ng decision yung court na i-repossess na nga yung unit. So kung hindi yan nakapangalan sa'yo dahil may kaso yan dun sa original owner, wala ka talagang magagawa. So kung ano man transaction ng ibigay o magbigay ka man ng pera dun sa transaction nyo, talagang goodbye talaga yan pagdating sa issue ng talong kasa. Kaya kung sa inyo, dalawang isip talaga kayo pag may mga word na talon kasa, pasalo, ganyan. Kasi nga, nakabind yung contract niya dun sa nakapangalan sa ORCR and then sa company. Kasi di ka sigurado kung mag-transpire talaga sa kaso yung financing dun sa may-ari. Labas ka naman dun kung ikaw yung sumalo nun, di ba? Labas ka dun. Kayo yung may transaction ng nakapangalan. So, siya para malinis yung pangalan niya, titimbre niya kung nasan yung motor para o sasakyan para ligtas yung pangalan niya sa kaso, di ba? So, yun lang yung risk talaga doon. Maaring goodbye talaga yung pera mo dyan sa talong kasa. Hindi na nila huhukayin yung tungkol sa sasakyan. Wala naman po kami dun, sir. Police Ibang lang. issue yun eh. Basta sa mga... Ang jurisdiction nila sa police lang. Yung irregularity, yung ano yung authority nila para kunin yung sasakyan. Nasaan yung sasakyan, kung tinorn over, ano yung authority or legal basis na bakit nila tinorn over. Yun lang. Oh, let's go. Gutom na itong mga pulis. Alam ko itong buhay pulis eh. So yun na nga sa era ng social media na information ay readily available online, pero in yet may mga tao pa rin bibili ng mga illegal o talon kasa ika nga. At yun na nga kung gusto mo yung content for today, consider subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. Yun lang, see you on the next video.